Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito naman po ulit tayo sa bundok. Hindi po yan yung lupa na nahiram natin. Ito sa kabila. So, nung makalawa, padaanan ko na ulit yan ng traktora. So, mga ilang padaan pa yan. Yung mga basura dyan, yung mga damo, o mga natuyong dahong ganon. Totally magmi-mix na sa lupa. Konti na lang. Pero bago ko gawin yon, antayin ko lang may deliver dito yung pataba o yung dumi ng hayop. May kalat ko dyan, doon ko lang ulit sila papadaanan ng traktora. Same as yun doon sa kabila. Yun. Kailangan na lang malagyan ng pataba yun bago padaanan ng traktora. Kasi napadaanan ko na rin doon isang beses. So busy. Hindi lang kita kung makita niyo yung mga maliliit na spots. Mga bakas ng baboy damo yan. So kagabi dito, mga fresh tracks. Ibig sabihin tambayan ng mga baboy damo dito kagabi. Dito naman kung makikita niyo may mga dukal-dukal. Yun yung mga tinatawag na mogra or parang mga mole. Mga nagdudukal sa ilalim ng lupa. Kaya ang problema din ng mga magtatanim dito sa Japan. Kasi yung mga tanim nila, kinakain ng mga inyong ugat. Sa ating garden, meron din mga ganyan, meron mga lumalabas din. So, medyo mahirap solusyonan yon. Kasi di ka naman pwede maggamot. Although may mga traps na pwede kayo ilagay dyan. Kaya nga lang mahal. Kung kailangan mo mag-load or maglagay ng marami. Sensya na guys, medyo iba yung boses ko. May kapon show kasi nag-start na yung kapon show ko or yung allergies ko dito. Ito yung mga pine tree na yan. Mga nagbabrown. Bukahan na ng mga bulaklak nila ngayon. So season nila ngayon. So once na humangin ng malakas, lili pa rin yan. And pag nasingot nyo, grabe nakakahatsing, sakit sa mata, maangat yung mata mo, sakit sa lalamunan niya, kaya nag-iba na rin yung boses ko. Kahapon tsaka today, hanggang kanina siguro mga after lunch, umuulan tapos hindi mahangin, kaya yan hindi ako nakamask. Pero kung mahangin yan at wala kang mask, grabe, kakaawa ka. Pakahirap. So, ito nga pala yung mga sibuyas natin at bawang. Okay pa rin sila. I think it's either Saturday or Sunday. Saturday. Kasi nung Sunday nga pala sa trabaho ko. So, nung Sabado, inayos ko yung mga huling tinanim ko ng January. Yun yung mula doon, pangatlo. Tapos dito, kalagitnaan, tsaka yung pinaka-last. Yun. Inayos ko kasi inangat sila. Yung mga tanim ko sibuyas, yung seedlings, umangat dahil pag nag-i-yellow yung lupa, umaangat yung mga halaman. Then pag natunaw yung yellow, hindi sila bumabalik. So every time na nag-i-yellow, umangat sila na umangat hanggang sa totally nakatumba na sila or nakaangat na pati ugat. So halos lahat ng mga bagong tanim ko nag-aangatan, pero yung mga yung mga late yung mga kauna-una kong tinanim, wala pong problema kasi mga stable na yung ugat nila. So yan, today, wala naman ako actually gagawin dito, sinilip ko lang. Kasi nga kaulan lang for the past 2 days. 2 days, kahapon at ngayon. So 2 days na umuulan, kaya wala rin ako magagawa. Kasi hindi ko pwedeng padaanan ng traktora dyan. Napakalambot ng lupa. And doon naman sa labas, actually, kailangan ko na lang antayin yung mga pataba na dumating bago ko sila padaanan ulit ng traktora. So for the meanwhile, okay na muna sila. Dito naman sa loob, naikalat ko na yung pataba dito.
Bali, 6 na tonelada na dumi ng baboy. Ito, kailangan ko na lang padaanan ng traktora siguro mga twice or 3 times para totally may kalat yung dumi ng baboy. Ayan. So simula na kinalat ko, napadaanan ko na ng traktora 1 beses. So kailangan na lang ulit padaanan pa yan para mas humalo ng maigi. Kasi so for now, mayroong mga spots pa rin dyan na makakapal pa rin yung tambak. And once na mataniman natin yung spot na yun, masyado silang matapang para sa seeds or sa halaman or seedlings. So mamamatay yung mga yon. Kaya kailangan natin padaanan pa yan ulit ng ilang beses. So andito nga pala yung mga nabunot natin na ayan yung ugat ng puno. For the meanwhile, dito ko sila tinambak. Yung iba nandun sa gilid ng bakod, tapos yung iba nandun sa labas. So once uminit na ang panahon, doon ko na lang sila ayusin. Dito marami nga pala akong tinapon na yung mga patatas guys. Ano. Nasa siguro 3 box. Tinapon ko lang. Hindi kasi natin ibenta lahat. Tapos yung iba naman, nasa bodega ko nga. Kaso, nagsibulan sila agad doon. Kaya yun, hindi natin magamit. And kinailangan ko yung space. Kaya no choice, tinapon ko na lang sila dito. So, kukuha pa rin tayo ng mga ilang piraso dyan. Pag meron pa rin tayo makita na pwede natin itanim, kukunin natin. Especially yung mga purple potatoes. Pero yung mga bagong seedlings, meron na ako nakatabi. So, hindi ito nga pala yung mga luya ko. Yan. Itong line na to, yung turmeric. Yan. Tapos, nandito yung luya. Ito naman yung mga strawberries. So, buhay pa sila. So, iaayos natin yung once na uminit na. Bubunutin natin, tapos itatanim natin na maayos. Lalagyan na natin ng mga plastic yung sa strawberry. Yung sa luya, dadirekta pa rin natin sa lupa ng walang plastic. Wow. Parang may nakapasok dito sa looban ko. So guys, nakatumba to. So ito ay actually nakaganyan. So kung hangin lang, hindi kayang itumba ng hangin yan dahil mabigat yan. Pero since na naandun sa may gilid ng bakod, so ibig sabihin meron naglakas ng loob na pumasok dito. At tinumba o sinipa itong drum natin. Kung sinipa siguro guys, hindi mo basta-basta maitutumba yan, mabigat yan. Delikado, may pumapasok na dito sa looban natin. Kailangan ko na talaga maglagay ng camera dito guys. So, alam niyo naman, nabanggit ko na ng 1 beses sa bahay ko naman, may pumasok sa looban ko at pumasok sa loob ng truck ko, hinalughog or sinerch yung loob ng truck ko, tapos kinuha yung susi ko. So, kailangan magdoble ingat na. Kaya ngayon, bago ako matulog, nakapadlock na yung manibela ko. Inilalak ko muna yung manibela, tapos nilalagyan ko ng lock para mabuksan man yung pintuan. Hindi nila basta-basta may tatakas yung truck ko. Kasi nakalock yung manibela. So yan, sinisilip ko lang ang paligid. Titingnan ko yung ilang bodega dahil nga again, ito, huli kong nakita yan,
nakatayo na ganyan. Pero now, nandun sa may gilid. So may nagtumba or may sumipa or may naglagay doon. Ganyan, hindi mo basta-basta may itutumba yan, guys. Ibig sabihin may nakapasok dito sa looban natin. Kaya ito, nag-iikot-ikot ako ngayon. Titingnan ko tuloy yung mga bodega ko. Tingnan ko yung mga gamit ko, guys. Check ko lang. Mahirap na. So, mukhang may nag-iikot na ngayon dito sa property natin. Sus, delikado na ngayon ang mga gamit natin dito dahil marami akong gamit dito. Nako. Nangyari, sunod-sunod na problema na naman to, guys. So far, dito pa yung mga gamit ko. Nandito yung mga bagong soil tiller na nakuha ko. So, kagagaling ko lang sa loob ng bahay, nakalak na, okay naman yung loob ng bahay. Check ko lang yung isang bodega ko dito. Dito rin kasi yung ibang mga gamit ko. Wait lang guys. Naman. So, ito nga pala mga susi ko, puro mga bago na to, guys. Paggawa ko ng bagong susi ng truck, pati yung mga dito sa bahay. So, merong spare yung misis ko ng susi ng bahay. Tapos yung mga sa mga lock ko, yung kinuha ko paggawa ko ng mga bago. Mga bagong susi. So there, uwi na rin ako, guys. Again, sumilip lang ako. Check lang ng mga gamit dito dahil nga again delikado na. So yan, bakit nyo lang susunod na post ko, guys. Ingat tayo lahat palagi.